Iginiit ng ilang kongresista na hindi lamang sa nakatakdang impeachment trial nakasentro ang Kamara de Representantes. Anila, pinaghahandaan na rin ang paparating na botohan para sa Kalinga Bill na nakatuon sa problema sa enerhiya. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Pinabulaanan ng House of Representatives o Kamara na nakatuon lang ang kanilang pansin sa inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Depensa ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, abala rin ng Kamara para pagbotohan ang House Bill 8834 o Kalinga Bill na nakatuon sa pag-agapay sa energy emergency crisis at pagpapatibay ng supply chain. Samantala, ikinataka ni Representative Asidre ang biglang pagkabuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na parang ginamit lang aniya para maialis ang atensyon ng publiko sa impeachment. Pareho ako ng katanungan ng marami, no, na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Ayon sa kanya, bagamat usapin ito ng accountability, dapat na nakabatay ito sa tamang proseso ng batas at hindi sa pamumulitika o pagpapalaganap ng pansariling naratibo. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability. Giit pa niya, dapat itoon sa ebidensya ang impeachment sa kabila ng mga lumalabas na survey patungkol sa kaso at pagpapairal ng trial by publicity. Ayon sa latest survey ng Okta Research, 69% ng mga Pilipino ang naghahangad sa tapat na gobyerno at sumusuporta sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Binigyang diin ni University of the Philippines Professor Ranjit Rai na dapat pagtibayin ng Kongreso ang mga batas para sa mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino gaya ng pagkontrol sa presyo ng bilihin at pagtaas ng sahod. Paglilinaw ni Professor Rai, ang mga pananaliksik ay binuo para ipakita ang pagsuporta ng tao sa proseso at hindi lang para sa hatol ng publiko. So it's important to understand that they're not supporting conviction. What they're supporting is a process. And that's significant. Ayon din sa pinakahuling datos, naitala na bumaba rin sa 49% ang trust rating ng Vice-Presidente na kung saan ito ang pinakamababa sa 4 na pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Dagdag pa ni Team Pinas Executive Director Carlo Flores, layon ngayon ng programa nilang Bantay Senado na ipaunawa ang kaso sa publiko sa pinakapayak na paraan at kalampagin ng mga uupong Senator Judge sa kanilang tungkulin. Ang layon ng Bantay Senado ay magkaroon ng kagyat o mabilis na pagtitipon ng mga communities, both physical sa mga barangay, sa mga simbahan, sa mga paaralan, para ipaliwanag sa lengguwahe na payak at naiintindihan ng mga tao. So, ibig sabihin, yung mga volunteer natin ng mga influencers, guided by our volunteer legal team, ipapaliwanag ano yung nangyari sa proseso kahapon, bakit siya mahalaga. At i-communicate yan, either English, Tagalog, kung gusto nyo Youngstana o Genggeng, para maitawid natin yung lengguwahe at maunawaan ng mga kababayan. Patuloy ngayon ang pagsusuri ng Kamara sa mga hawak nitong dokumento at ebidensya bilang paghahanda sa napipintong impeachment trial sa Senado. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.